Habang naglulundag tayo sa tuwa mga kababayan dahil sa wakas, nag-anunsyo na si VP Sara na tatakbo siya sa pagka-presidente mga kababayan. Ay bigla naman ngayong bumungad ang balitang ang posible daw katambal ni VP Sara ay si Imee Marcos mga kababayan. Na sa tingin natin kung magkatotoo etong pinapalutang mga kababayan ng media ay talagang disgrasya. At ngayon pa lang, humihingi na po tayo ng paumanhin mga kababayan sa mga tao na sinusuportahan ang Sara Imee dahil hindi ko talaga malulunok iyan mga kababayan. Never again to Marcoses. Hindi ako nagagalit kay Imee mga kababayan ha. Napahanga na nga tayo kay Imee mga kababayan sa ginawa niyang pambulgar sa kanyang kapatid mga kababayan na adik. Pero hindi po yan sapat mga kababayan para maging katandem na siya ni VP Sara. Now, kung pipiliin siya ni Sara, wala tayong magagawa mga kababayan. Pero, as botante, personally, hindi ko iboboto si Imee. Si Sara lang mga kababayan. Kung senador lang yan, o mas bababa mga kababayan, okay lang. Iboboto kitang senador Imee. Pero kung vice presidente, hindi na ako pasisiguro. Masyadong delikado mga kababayan, lalong-lalo na't Marcos pa rin si Imee. Akala ba natin never again to Marcoses? Diba? Anong kasunod yan? Vice Presidente siya. Paano kung bigla na naman sila mag-away mga kababayan at ipapakudita si Sara? Magiging presidente si Imee. And then kasunod na presidente. Pero espekulasyon pa naman ito ng media mga kababayan eh. At sana magkaroon ng delikadesa itong si Imee Marcos din mga kababayan na sa laki ng damage sa ginawa ng kanyang pamilya, ang kanyang Marcos Sr. na ama, na pinalalapan ng Marcos na Jr. na kapatid niya. Sana magkaroon ng delikadesa at sana dumistansya si Imee. Anyway, Imee, mayroon ka pa namang second term hanggang 2031. Huwag ka munang mag-ambisyon na maging busy. Panoorin niyo po mga kababayan ha. Pinalulutang na ngayon pa lang ang tambalang Sara Imee para sa 2028 presidential elections. Diyos ko Lord. Wag naman sana, Lord. VP Inday, kung mangyaring kayo ang magkatandem ni Imee, ikaw lang ang aming iboboto, VP Inday. Maghahanap kami ng iba. O ako lang pala. I'm sorry. Sa mga sasaktan mga kababayan, I'm so sorry. Hanggang senador lang talaga ang kaya kong lunukin kay Imee. Live mula sa Senado nangunguna sa balita, si News 5 Cent correspondent Mayan Los Baños. Mayan, sino nagsusulong ng tambalang ito? Sino? At payag ba si Senator Imee? Siguraduhin nyo lang ha na talagang si Sara ang nagsusulong niyan dahil kung gawa-gawa nyo lang yan, ngayon pa lang susupalpalin na namin kayo. Baka pakawala na naman ito ng mga bangag mga kababayan para gagawin nilang plan C. Plan B, plan C, plan D. In case hindi na matalo si Sara, patatakbuhin si Imee para later on, kukumbinsihin nila na awayin si Sara. Lord. Masyadong delikado mga kababayan. Too risky ang isang Imee na Vice President. Hoy! Si Senator Robin Padilla ang nagsusulong. Robin, ikaw ha. Wala kang... Robin. Wag ganyan, Robin. Wag ganyan, Robin. Mag-isip-isip ka, Robin. I-analyze mo na lang, Robin, kung ano ang mga possibilities kung magkakabulilyasuhan later on, Robin. Ng Sara Imee tandem para sa 2028 presidential elections. Kanina kasi sa ambush and... Ikaw na lang! Mas may tiwala pa kami sa'yo. Dahil, mga kababayan, hindi pa ito Marcos. Pero gusto talaga natin Bongo. Gusto nga natin Duterte para talagang bilang ganti. Wag Binoy. Wag ganyan Binoy. Bago nagsimula yung sesyon, unang namin ang tanong ni Senator Robin Padilla kung bukas ba siyang maging running mate ni VP Sara matapos ganitong magdeklara ng kanyang bid for presidency for 2028 elections. Alam naman natin na talagang... Robin, wag mo lang ipilit ang... Tama lang Marcos, Robin. Intindihin mo na lang ang candidacy mo. Diba? Tatakbo din ito mga kababayan sa 2028. Pwede pa siyang magpare-elect sa senador Intindihin mo na lang yun. Campaign ng mga Duterte, si Senator Robin Padilla. Pero, ang itinuro niya, si Presidential Sister Senator Imee Marcos. Diyos ko, Lord. Nakatawa namang sinabi ni Senator Marcos na talagang pasaway
Oh. Patawarin niyo ako mga kababayan ha, pero hindi ko talaga makayang i-endorso si Amy. At sino ba naman tayo may endorso? Sa aking isang boto. Isang boto. Si Sara lang kaya kong lunukin mga kababayan. Ay hindi nga, banok talaga mga kababayan. Talagang Sara tayo. Pero ang problema, kapag itong si Amy na talaga, Diyos ko Lord, wag naman sana Lord. Mayroon tayong masamang pangitain dito eh. Pwedeng maging budol. Itong senaryo mga kababayan ha. Sasabihin na natin, pwedeng maging budol part 2. Ito kay VP Sara Duterte mga kababayan. Nagkamali na siya kay kay Bongbong. Dahil unang-una, niloko din siya ni Amy mga kababayan. May kasalanan din si Amy noon. Kinumbinsi siya ni Amy na makipagtandem sa kapatid niyang bangag. And then, si Sara Duterte mga kababayan, napa-oo. Dahil pwedeng, kung ayaw talagang maging presidente ni Sara Duterte noon, pwedeng si Bongo mga kababayan ang tatakbo at magba-vice si VP Sara Duterte kay Bongo. Mananalo si Bongo. Biglang lakas lang yan si Bangag mga kababayan nung partner na sila ni Sara, di ba? Lang daw itong si Senator Padilla. Pakinggan natin, Jiggy, ang kanilang mga pahayag. Yung reaction Ay, ng sir nako. dun sa pag-announce ni VP Sara ng kanyang presidential bid. Magagalit kami sa'yo, Robin. Sige ka. Will you be Wag mo nang ipilit, Robin, ha? Palalampasin ka namin ngayon, pero ipipilit mo yan, blagot ka sa wag na, Robin, please. Pwede mga kababayan, makisuyo kung sino ang malapit kay Robin Padilla na wag na si Amy. Iba na lang. Andiyan naman si Bongo. supportive of her? Of course. Of course, Diyos ko Lord. Siyempre naman. Oo. But 1,001,000,000%. Punyeta. Oh, shit. Sorry mga kababayan. 1,000,000% daw siya kay Amy. Ay, Diyos ko Lord. Kayo na lang. Ganito na lang, Robin. Banggain mo na lang si Sara. Ikaw ang presidente, si Amy ang busy. Wag mo nang itambal kay Sara, Robin. Parang awa mo na. Hindi ito biro mga kababayan. Kapag kung mag-convince si VP Sara nito, si Amy ang magiging vice president. Anong chances mga kababayan? She is only a heartbeat away sa pagiging presidente. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Fool me thrice! Stupid me! Naloko na nga tayo sa pangalawang Marcos. Magpapaloko pa tayo sa pangatlo. Ako Sara Amy ako. Oh, ikaw lang mag-isa. Amy as VP, sir, yun ang pinutulak niyo. To Lord. You think, sir, handa ang Pilipinos? Pwede pa call out dito si Robin mga kababayan. Huwag mo lang ituloy yan, Robin. Anyway, may karapatan ka naman pero isip-isip ka na lang, Robin. Isang Marcos na naman. Mga kababayan. Na parehas na babaeng leader ko. Panahon na Pipigil lang kami sa para maramdaman ng mga Pinoy ang girl power. Sara girl power. Lord. Amy daw, sabi ni Senator Robin. Ay, sandali lang naman. Sir, sandali. Oo, sige, sagutin mo ha, Amy ha. Ngayon, sagutin mo ng makatotohanan. Umayaw ka na. Habang ngayon pa lang, maaga pa. Robin talaga. Well, kung sa bagay, talaga naman forever running mate ko naman talaga yan. Sino? Forever running mate, sino? Takbo, gapang, luhod, patayo, paupo. Hindi ko naman siya kailanman iniwanan. Sinong punyetics mga kababayan? Mukhang interesado din itong si Amy Marcos. Dahil forever running mate daw niya, si VP Sara, takbo, tayo, gapang. Okay. Panira ng momentum. Pero wala pa naman mga kababayan eh. Wag mo muna tayong malungkot. Ako lang pala sa unforeseen na mga kababayan na hindi pa dumadating. Pero kapag darating yan mga kababayan, I'm so sorry. Ngayon pa lang sasabihin ko na si Sara lang ang susuportahan. Wag na si Amy. Hanap na lang tayo ng ibang busy. Mas delikado. Sa totoo lang mga kababayan, wala pa rin tayong trust sa mga Marcos. Sorry Amy, hindi lang sa'yo. Kahit sinong Marcos mga kababayan, wala muna tayong trust dahil yung mga kalaban, mga taktika ng mga Marcos mga kababayan is budol eh. Yung deception, master budol nga sila, di ba? Keep your friends close but keep your enemies closer. Jiggy, sabi pa ni Senator Amy, nakabuti na maagang nagdeklara si VP Sara Duterte ng kanyang intensyon na tumakbo bilang Pangulo sa Amy, makakabuti rin kung ngayon pa lang itanggi mo na. O bakit hindi na lang si Senator Marcoleta?
Na lang, Senator Marcoleta. Bakit si Ivy pa? 2028 presidential elections. Kabaliktaran daw si VP Sara ng kasalukuyang administrasyon at Administrasyon ng kapatid mong bangag na ikaw ang may dahilan kung bakit napapayag si Sara dahil sa'yo. For delikadesa, tumanggi ka na. Dahil mukhang interesado base sa kanyang sagot, mga kababayan. Ha? Si Robin talaga. Pero anyway, ano naman talaga kami ni Sara forever partner. Sa takbuhan, sa gapangan, sa lakaran, lahat daw mga kababayan. Diyos ko Lord. daw ang magbibigay ng direksyon sa walang patutunguhang bansang ito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Amy Marcos. Eto na lang, Amy, ipakulong mo muna ang kapatid mo. Dahil kulang yung expose mo ng addict Mag-lead ka ng revolusyon kung gusto mo. And then ipakulong mo ang kapatid mong bangag. Maganda yan kasi nabibigyan ng pag-asa ang lahat ng tao dahil napakahirap ng panahon, ang gulo-gulo ng gobyerno, napaka-corrupt, Oh, Lord. wala pa rin charge. Talagang ang tao galit Senador ka na lang, Amy. na. At may ano ang sabi ng iba pang minority senators dito? Ang daming iyakan, Ngayon, mga kababayan, kasali na tayo sa iyakan kung si Amy. Disgrasya talaga ito, mga kababayan, kung si Amy. Jiggy, si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kung matatanda di kaya iyan na lang, 10,000 mga kababayan. 10,000 pa tayo, Vice President. Pwede pa. mo, naging running mate ni dating Pangulong 10,000, Rodrigo Duterte. So para sa kanya, walang masama sa ginawa ni VP Sara Duterte na maagang Ay, talaga mga kababayan. Mas boboto pa ako. Mas pabor pa ako kay Alan Cayetano kaysa kay mga kababayan, Amy. ipinaalam sa publiko na balak niyang tumakbong Pangulo sa 2028. Habang si Senator Bongo na isa pa sa talagang Yan, eto na. Eto na mga kababayan. I-secure natin ang mga kababayan, presidency ni VP Sara. Secure natin. Bongo mga kababayan dahil kailanman hindi niya tatraydorin si VP Inday. Never gagawin yan ni Senator Bongo mga kababayan. Para mong safety net VP Inday si Bongo. Sana magkasundo sila, no? Kung ano man ang kanilang hindi pagkakaunawaan dati, mga kababayan, isang tabi na yon for the sake sa kanyang tatay. isa pa sa talagang kakampi Dahil sa tingin natin, mga kababayan, pag presidente na si Sara, yang si Amy, mga kababayan, yan ang magmamakaawa kay VP Inday na spare my brother because he is parang may something na sa mga kababayan sa kaadikan. Yan ang magmamakaawa kay Sara na wag nang kasuhan si Bangag. Wag nang panagutin dahil addict. ng mga Duterte ay talagang Blood is thicker than water. suportado raw itong planong ito ni VP Sara. Pero Si Bongo na umiwas lang. si Senator Bongo na sagutin yung aming tanong kung bukas ba siya na mag-VP kay VP Sara sakaling matuloy nga yung pagtakbo nito bilang Pangulo. Di bali Bongo kahit hindi ka ngayon pagdeklara. Basta't magkasama lang kayo ni VP Sara. Talagang sureball na mga kababayan. Narito ang bahagi ng kanilang pahayag. Pakinggan natin, Jiggy. Sureball na. Huwag muna natin pag-usapan yung politika po sa ngayon. Trabaho muna tayo. Yun ang kailangan ng Pilipinas sa ngayon. May mas malaking problema si Bongo mga kababayan dahil ipapahuli ni Bangag. Ipapatapon sa ICC. Yan nga ang sinasabi ni VP Inday kung mayroon pa tayong bansa sa 2028. Literal na mga kababayan. Worry yan ngayon ni Bongo dahil sa 2028. Swerte na lang mga kababayan na nandito pa siya. Dahil ang sabi, hinahanda na daw ang arresting team mga kababayan. Para dito kay Bongo at Bato at mga co-perpetrators sa kaso ni Tatay Digong. Democracy, for me, the earlier na lahat ng kandidato ay mag-announce better. Kaalaman Bakit? na. Kasi mas mahihimay nung lahat. Mas bantay. Tingnan nyo mga kababayan, pati Senado yanig sa anunsyo ni VP Sara. Tapos, parang ending na pala yun, ni Sara Duterte mga kababayan, na announcement. Hindi talaga niya binigyan ng emphasis talaga. Mayroon pa siyang mga sinabi about kay Bangag. I'm sorry dahil nabudol ako. Nadamay kayo sa budol at naghalal tayo ng presidenteng Bangag. And then, akala na natin matatapos na. Bago magsyukran mga kababayan, andun pinasabog ang isang linyada lang. Yanig ang lahat. Iyakan na lahat ang mga dilawan. Si Montiveros, presko na mga kababayan. Paawa. Sila Layla sa Laba Dilima. Si Nagadon.
Ang mga Makabayan Black, grabe nang iyak. ang kanilang kilos. Of course, I wish her well. Oh, I wish her well. At Kami rin. ano naman ang masasabi ng mayorya at oposisyon tungkol dito? Sige. Si Soto. Ano masasabi ni Soto? Gustong-gusto niya ang mga kababayan, pwesto ni Sara ngayon. Oh. Jiggy, si Senator Risa Hontiveros, nakausap din natin kanina. Alam natin na isa siya sa mga nangunguna sa pagbuo ng United Opposition. At sinabi rin niya na nakafocus na yung efforts nila ngayon para sa pagpili ng kanilang mamanukin para sa 2028 presidential election. Kawawa siya, no? Pinipresenta niya ang kanyang sarili, mga kababayan, tapos hindi pa siya pinipili ng kanyang mga kasamahan. Parang napuposisyon na si Risa. Kulang na lang na deklaran nyo na ako. Ay nakong kawawang mga talunan. At balak nilang i-anunsyo yan, Jiggy, sa last part ng taong 2026 o kaya sa first quarter ng 2027. At tingnan natin na ay, kung talagang sa last part pa. Ngayon anunsyo na si Sara, mga kababayan eh. Kung hindi sila mag-a-anunsyo ngayon, parang sasabihin nila, lugi tayo dito. Nakukuha ni VP Sara Duterte lahat ang balita. Sa laging laman. Hindi raw nakaka-apekto sa kanilang timeline yung maagang pagdideklara ni VP Sara Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Wala pa, madisgrasya ka dyan, Risa. Baka mapalitan ka pa. How will that affect yung requirements ninyo sa paghahanap ng standard bearer? Patamlay! Qualifications na hahanapin sa aming hanay. Hindi po nagbabago yon. Patamlay, mga kababayan, si Virus. Pag nanais para sa anti-corruption and Hindi nila- good governance. Hindi nila napaghandaan, mga kababayan, talaga itong pasabog ni VP Sara dahil all along, akala nila, mga kababayan, December pa. Yung pag-grow at pag-share ng bunga ng ating mas malakas na ekonomiya. Ay, nako, Lord. Isang tunay na pagkakaisa Kumusta mga insertion mo, Virus? sa ating divided at polarized na lipunan. Kayo lang ang nagdi-divide. Nagkakaisa kami. Of course, pambansang soberanya. Diyos Lord, pambansang soberanya. As if naman, mayroong nang agaw sa ating mga kababayan dito talaga sa ating sovereignty. Ang bangag ang nagsuko sa ating sovereignty sa pamamagitan ng pagpapaulol dyan sa ICC. At sa pagpasok ng persang Amerikano dito, EDCA. Virus, sovereignty mo, mukha mo. Si Tuta, mga kababayan. Jiggy, na-interview din natin Senate President Tito Soto at para sa kanya, umaasa siya magiging patas ang pagtrato ng lahat ng senador sa impeachment case. Impeach! Itong si Soto, mga kababayan, baliw na ba ito, mga kababayan? Walang ibang iniisip impeachment. Samantalang, hindi pa naman po, mga kababayan, na-forward sa kanilang impeachment. Talagang forthwith na siya sa impeachment, mga kababayan. Napakatuta talaga, no? Diyos ko, Lord. Uy, Soto, wala natin na kung aabot ba yan sa inyo. Ni VP Sara Duterte. Lalo na ngayon, nagdeklara na si Sara. Sakaling umakyat yan dito sa Senado. Wag mo na kami lokohin, Soto. Alam na namin ng mo. Kraktas mo. Lalo't nandyan yung posibilidad, Jiggy, na isa o ilan sa mga senador ay posibleng makalaban ni VP Sara sa 2028 presidential elections. Si Virus na. Tapos makabaw si Tulfo. The senators are expected to Ito si Tuta, no? Ang sarap, mga kababayan, ng itong pagmumukha ni Soto, mga kababayan. Hindi natin, gustong saktan, mga kababayan, kundi yung gumawa lang ng, mga kababayan, yung parang punching bag na ang mukha ni Soto ang naka-imprinta doon. Sarap, gaganahan ka sa pagsunto, pero hindi si Soto, ha? Yung kay tsura lang niya, mga kababayan, ilalagay mo sa punching bag, baka gugulpihin ng todo-todo natin ang punching bag, mga kababayan. be impartial always, no matter who is going to be charged. Luminary. Or kanino mang articles of impeachment ang sumampa sa amin. Sa tagal nating nakatingin dito kay Tuta Soto, mga kababayan, nagmumukhang kabayo, no? We are Lalo na mayroong bigote, to be- Humingiwi din, mga kababayan. So kahit kandidato, hindi kandidato, kahit sino kaya, doesn't matter. Balita namin, Soto, Year of the Horse daw ngayon. At sa ibang usapin, tila may di pagkakasundo sa pagitan ni Senator Bam Aquino at makasama niya sa posisyon. Ayan na.
eto na mga talunan, mga kababayan. Kaunti na nga lang sila, nag-aaway-away pa. Talunan na nga kayo. Nag-aaway pa kayo, lalo kayong mga kababayan, lalo silang matatalo niyan. Tapos, ang pinagsasabi, unity. Tapos nag-aaway na, hindi na Anong nagkakasundo. detalye nito? Anong detalye sa pag-aaway ng mga talunan? Pagpag. Sa hiwalay na interview kasi si Jiggy, nasabi ni Senator Bam Aquino na baka ideally, mas mainam na litisin dito sa loob ng bansa yung mga kaso ng extrajudicial killings noong panahon ng Duterte drug Mabuti naman pagpag at may nasabi ka rin tama. war. Oh. Pero sinabi rin niya na nire-respeto naman niya yung proseso na isinasagawa ng International Criminal Court. Pero ang tanong namin pagpag may jurisdiction ba? Wala. Right now right now. Wala. Pero alam mo, Jiggy, Oo. tumaas ang kilay dyan dating Senador Antonio Trillanes. Bakit Ayan, nag-aaway na ang dalawang mga kababayan. Dalawang daw ba tila ako ay isang model. nagbibida-bida ang isang senador ngayon na nawala naman daw ginawa o sinabi nung panahon ng kasagsagan Mag-aaway kayo, puro mga dilaw. JK under Duterte drug war. Tanong pa ni Go dating ahead, Senador mag-away lang Trillanes, kayo. nagpapalakas lang daw ba sa mga Duterte supporters si Senator Bam Aquino? Unfair daw yan. Bakit? For what? For what? Hindi namin iboboto yan. Ginagawa Pagpag niya na yan at insensitive. Oh. Sinubukan ko na hinga ng panig si Senator Bam Aquino kaugnay niyan. Tatakbo ba sa tingin mo, Trililing, kung kakampi-kampi siya sa mga Duterte, tapos iboboto namin siya, ilalaglag namin si VP Sara dahil sinabi niyang ayaw niya na litisin sa ICC, si PRRD? Diyos ko, Lord. Huwag niyo kayo lokohin mga dilaw, mga taktika na naman nila mga kababayan ng mga beses, dilaw. pero hindi talaga siya nagpaunlak ng interview at wala siyang comment tungkol dyan sa sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes. Yan Talak lang sa social media. muna ang latest mula dito sa Senado. Yan Jiggy, lang. balik sa'yo. Yan ang ulat ni Mian Los Baños live. Ano masasabi niya dito mga kababayan? Pero hindi talaga tayo makamove on na kung si Amy ang magiging busy, disgrasya tayo mga kababayan. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.